apart from our partnership with Gogulok na namomonitor na natin yung mga SMS, yung traditional SMS, at because of the SIM card registration act, nakikita na natin, na pipinpoint natin kung kanino registered yung mga yan. So, they opt to register now with the OTTS, yung over-the-top services. So, ito yung mga Viber nyo, yung mga Facebook Messenger nyo. Because, even if prior to the end of the SIM card registration, even if deactivate yung number nila, basta nakapag-register sila prior to the end of the SIM card registration or the effectivity of the SIM card registration, yung mga Viber nila, yung mga Messenger nila, yung mga WhatsApp nila, tuloy-tuloy pa rin yan kahit deactivated na yung number. So I think this is also the shift towards these OTTS because of the factor of anonymity. Alam na nila, nakabantay na sila Gogulok at saka yung gobyerno doon sa registration ng SMS di ba? So, yun. Siyempre, nakabantay rin si Scamwatch doon sa mga traditional SMS. So, nag-shift sila ngayon and doon sa mga OTTS natin. And I think that's part of the reason, or mainly the reason why they shifted is because they can maintain their anonymity in the OTTS for platforms. Sir Las, doon na lang po sa online gambling kasi marami naman po talagang naengganyo ng mga kababayan natin dahil maraming mga endorsers, like influencers, mga artista po. Sa ngayon po ba, may napadalhan na po ang CICC ng show cause orders at meron nang nag-respond ng mga influencers? Actually, dapat Oo. Sabi ko nga dapat marami nandito. Ano to? Scoop? Yeah. So, exclusive. Yeah, marami na ho. And I have a list prepared for our friends. So, marami na ho talagang, unang-una gusto ko magpasalamat doon sa mga tumugon, doon sa panawagan at saka pakiusap ko ho na pakiusap ng gobyerno, natigilan na nila yung pag-i-endorse o pag-promote ng mga illegal gambling sites. More than 90%, and I'm really happy with this number, more than 90% of our influencers and our yung mga celebrities and personalities natin nag-comply. Dati 80 lang yan Tapos nakita natin, as we're going down the line, halos lahat wala na kami nakita nag-promote ng illegal online gambling. May nakita kami na mga matitigas ang ulo, mga pasaway. So, what we did, to answer your question, yes, we sent out notices to the social media platforms for their blocking. And as of late, I think may hinihintay pa ako 15, pero na-block na ho yung mga sites ng mga medyo malalaki. I think Boy Tapang, Satchel Alaparan, Mark Artini Fernandez, PLX TV, and I have 17 more influencers. Si Frisco Gaming User ID, Miss Ginny Bilog, Hype Gin Bilog, sorry po. Hype Beats, si Aklas, Awit G, Yain OK, Vic De Sukatan, Moxie TV, mga Ka-Dreamers 2.0, Al Moralde, my gosh, kukulit. Nasa 30 plus yung nabigyan po ng notice ng show cause. So, I think this is 22. So, Tandy TV, Salas Jinky, Ekang Shurikat, and Mini Vlog, very great names. Gail, Oka Riza, Ralyn Jane, Bernate, Gangster Squad. Ayun. So, yeah. 20 yung napadala ng notices and 20 rin yung hindi ko nababawiing request for takedown. If they will not comply, sir, ano kaya ang mangyayari sa kanila at anong babala po ninyo sa mga influencers, sa mga artista po na patuloy itong gagawin? So, ito, nag-request na tayo for takedown. And like you said, papadala na natin sila ng mga pinadalan or papadalan. I have to verify if napadala na. Ang notice to explain why government should not file cases against them. But if they fail to satisfy us, then we will be instituting cases against them. Sabi ko, hindi ako titigil ho ng pag-takedown lang ng mga channels nyo. I would make sure I make an example of people who try to corrupt the children of this country
by promoting illegal online gambling.